mga ilog at batis na mapuputi na tila gatas, at mga kabundukang makapigil hininga? Gusto mo bang pumunta sa bansang paraiso? Maniniwala ka ba na isang paraiso ang bansang ito? Dahil sa videong ito ay sisilipin at tutuklasin natin kung bakit naging isang paraiso ang bansang iyong nakikita, at aalamin din natin kung ano ang pamumuhay sa isang bansang paraiso at maging ang kanilang kultura. Totoo kayang maganda ang mamuhay sa bansang tinaguriang paraiso? Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ito pala ang bansang tinaguriang paraiso, ang bansa na puno ng ganda at kapayapaan. Halina't silipin natin ang bansang Switzerland. Ang bansang Switzerland ay isang maliit na bansa na matatagpuan sa kanlurang gitnang bahagi ng Europa, at ang bansang ito ay tinatawag na landlocked country, o ibig sabihin ay nasa gitna o napalilibutan ang Switzerland ng apat na naglalakihang bansang Germany, France, Austria at Italy, at iyan rin ang dahilan kung bakit walang dagat sa kanilang bansa. Tama ang narinig mo, walang dagat sa bansang Switzerland sapagkat napalilibutan ang bansa ng kabundukan at mga lambak. Ngunit kahit walang direktang daanan ng dagat sa bansa nila, ay nag-uumapaw naman sila sa magaganda at malinis na ilog, lawa at mga batis. Ang masaganang tubig na ito ay nagmumula pa sa Alps o sa nagyayelong mataas na kabundukan ng Swiss Mountains. Natutunaw ang yelo pababa ng kabundukan na siyang pangunahing pinagmumulan ng lawa at ilog na mahalaga para sa industriya at agrikultura. Sagana rin sa bukal ang bansang Switzerland o malinis na tubig na nagmumula pa sa ilalim ng lupa. Sa katunayan, iyan din ang pinag-uugatan kung bakit napakaraming water fountain ang nagkalat at makikita sa bawat sulok at bayan ng Switzerland. At dito sa bayan ng Geneva sa Switzerland, matatagpuan ang pinakamataas na water fountain sa kanilang bansa. At karamihan sa mga water fountain ay maaaring inumin sapagkat ito ay mula sa legasiya noong panahon pa ng Roman at medieval era na siya ring pinagkukunan ng tubig ng mga mamamayan. Kaya kapaki-pakinabang pa rin ito hanggang sa kasalukuyan, at nagsisilbi itong tanda ng respeto sa mayaman nilang kasaysayan. At kung gusto mong mamasyal o libutin para busugin ang iyong mata sa malaparaisong bansang Switzerland, ay ang pangunahin at pinakakomportableng sasakyan sa bansa ay ang tren. At ang mga tren sa Switzerland ay mayroong malalaking bintana na magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang masilayan ang picturesque o angking ganda na taglay na kalikasan ng bansang Switzerland. Ang mga tren sa bansa na ito ang magdadala sa iyo sa mga pinakamalaparaíso nilang lugar. Ngunit, bakit nga ba tren ang pangunahing transportasyon dito? Ito ay dahil na rin sa topografiya ng bansa nila na palilibutan ng kabundukan, lalo na sa countryside ng Switzerland. Mayroon din namang mga kalsada, ngunit ito ay isang hamon para sa mga motorista sapagkat makikipot at kadalasang nasa bangin ang mga kalsada, at idagdag pa ang hirap sa pagpapark ng mga kotse dahil sobrang limitado lamang ng parking lot sa mga tourist spot. Idagdag pa ang ilang mga bayan sa Switzerland na ipinagbabawal ang pagpasok ng kotse. Kaya naman, mas pinipili ng mga tao ang pagsakay sa tren. Maraming paraisong bayan sa Switzerland, at karamihan ng mga malalaki at maliit na bayan ay nadaraanan ng tren. At unahin na nating puntahan ang kanilang kabisera. Ito ang Bern, ang capital place ng Switzerland na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng kanilang bansa. Alam mo ba na ang Old City ng Bern ay isang UNESCO World Heritage Site? Ibig sabihin, kinikilala ang lugar na ito na dapat protektahan at pahalagahan dahil sa mga makabuluhang kultura at kasaysayan nito na dapat ay makita pa ng mga susunod na henerasyon. Mahalaga ang syudad na ito sapagkat dito rin nanirahan ang father of modern physics na si Albert Einstein ng 7 taon, at dito rin niya nabuo ang theory of relativity. Kaya naman, kinikilala ang Old City ng Bern at napabilang sa UNESCO World Heritage Site. Isunod naman nating pasyalan ang lungsod ng Zurich. Mula sa Bern, maaari magtungo sa lungsod ng Zurich sa loob ng humigit kumulang 1 oras gamit ang tren. Ang Zurich ang pinakamalaking lungsod sa Switzerland at kilala
bilang sentro ng pananalapi, kultura at sining ng bansa. Bagamat isa itong moderno at maunlad na lungsod, napapanatili pa rin ito ang kagandahan ng mga makasaysayang gusali at malinis na kapaligiran. Isa sa mga pangunahing pasyalan dito ay ang Lake Zurich, isang napakalinaw na lawa kung saan maaaring mamangka, maglakad sa baybayin o magpahinga habang tinatanaw ang kabundukan ng Alps. Maaari ring bisitahin ang Altstadt o Old Town na puno ng mga lumang gusali, simbahan at makikitid na kalsadang bato na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng lungsod. Hindi rin dapat palampasin ang Bahnhofstraat, isa sa pinakasikat na shopping street sa buong mundo na dinarayo ng mga turista dahil sa mga tindahan, cafe at restaurant. Isa pang kahangahangang katotohanan tungkol sa Zurich ay ang pagiging isa nito sa mga lungsod na may pinakamataas na kalidad ng pamumuhay sa mundo dahil sa kalinisan, maayos na transportasyon at pangangalaga sa kalikasan. Dahil dito, ang Zurich ay isa sa mga pinakabinibisitang destinasyon ng mga turista sa Switzerland dahil sa malalangit sa lupa nitong lungsod at mga tanawin. Kung gusto mo pang pumasyal, ay ang sumunod na malapit na malaparaisong bayan ay ang Interlaken na humigit kumulang 1 oras lang ang biyahe gamit ang tren mula sa Bern. Isa rin ito sa kamanghamanghang tanawin ng mga bundok at lawa. Ang Interlaken ay nangangahulugang sa pagitan ng mga lawa dahil ito ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang lawa ng Lake Thun at Lake Brienz na palilibutan at tanaw na tanaw mula sa Interlaken ng mga nagtataasang bundok ng Jungfrau, Eiger at Monk na nagbibigay ng kakaibang tanawin lalo na sa panahon ng tag-init at taglamig. At dahil dyan, ang Interlaken ay isang paraiso para sa mga taong mahilig sa outdoor activities tulad ng hiking at paragliding. Marami pang lugar ang nasa ating listahan at dalawin naman natin ang Lucerne. Mula sa Interlaken, maaari magtungo sa lungsod ng Lucerne sa loob ng humigit kumulang 2 oras gamit ang tren. Isa ang Lucerne sa mga pinakabinibisitang lungsod sa Switzerland dahil sa kakaibang pagsasama-sama ng makasaysayang arkitektura at nakamamanghang tanawin ng kalikasan. Talaga namang langit sa lupa ang lugar na ito sapagkat napapalibutan ito ng kabundukan, kaya naman dinarayo ito ng mga turista sa buong mundo. Isa sa mga pinakatanyag na pasyalan sa lungsod ay ang Chapel Bridge o Kapellbrak, ang pinakamatandang kahoy na tulay sa Europa na may mga makasaysayang pintura sa loob nito. Maaari ring bisitahin ang Lion Monument, isang bantayog na inukit sa malalaking bato bilang pag-alala sa mga Swiss Guard noong Rebolusyong Pranses. Bukod dito, maaari ring sumakay sa mga bangka sa Lake Lucerne o umakyat sa Mount Pilatus at Mount Rigi upang masaksihan ang kahangahangang tanawin ng Alps. Isa pang kahangahangang katotohanan tungkol sa Lucerne ay ang pagiging isa nito sa mga lungsod na pinakamahusay na nagpapanatili ng kasaysayan at kultura ng Switzerland. Dahil sa mga makasaysayang pasyalan, ang Lucerne ay isa sa mga destinasyong hindi mo dapat palampasin kung ikaw ay bibisita sa bansang Switzerland. Kung napagod ka sa mga outdoor activities sa Lucerne at gusto mo pang gumala, ay maaari kang sumakay at magpahinga sa loob ng tren sapagkat 20 hanggang 30 minutos lang ay mararating mo na ang Lauterbrunnen at ang 30 minutos na pahinga ay sapat na dahil mawawala ang pagod mo sa magagandang tanawin paakyat ng Lauterbrunnen at isa ito sa pinakamataas na lugar na kayang abutin ng tren sa Switzerland. Maliit lamang ang Lauterbrunnen at kinikilala ito bilang isang pinakamagandang lugar sa buong mundo na tinatawag na Valley of Waterfalls at sa katunayan, ito rin ang lokasyon kung saan ginanap ang pelikula ni James Bond. Mayroon ding parada ng mga baka sa Lauterbrunnen na tinatawag na Alpabzug. Ang mga baka ay nilalagyan ng mga borloloy at malalaman ang baka na may pinakamaraming naibigay na gatas kung aling baka ang may pinakamagarbong borloloy. Ang tradisyong ito ay nangangahulugang paglalakbay pababa mula sa Alps o kabundukan. Ibinababa ang mga baka mula sa Alps, senyales na patapos na ang tag-init at kailangan ng ibalik sa lambak bilang paghahanda sa pagsapit ng taglamig.
Ito ay kadalasang nasa huling bahagi ng Setyembre o unang bahagi ng Oktubre, depende sa unang pagbagsak ng nyebe sa lugar. Ginagawa ang paradang ito bilang tanda ng pagmamahal at pangangalaga nila sa kanilang mga alaga at simbolo na rin ng pasasalamat para sa matagumpay na panahon ng tag-init sa kabundukan. At hindi lamang sa Lauterbrunnen ginaganap ang parada ng mga baka, kundi sa ilang bahagi rin ng bansa at kadalasan sa countryside ng Switzerland. Kaya naman, isa ito sa makulay na mga kultura na inaabangan ng mga turista sa bansa nila. Gusto mo pa bang maglibot? Dahil ang huling paraiso sa ating destinasyon ay ang countryside ng Switzerland na tinatawag na Zermatt, na halos 3 oras ang biyahe mula sa Lauterbrunnen. Sobrang nakamamangha ang village na ito at isa sa mga kakaibang katangian ng Zermatt ay ang pagbabawal sa mga sasakyan o kotse sa kanilang village. Kaya naman, mga bisikleta at kabayo ang madalas na gamit ng mga tao dito para maikot ang bayang ito. Ang summer at tagsibol sa Zermatt ay talagang kapanapanabik dahil maaaninag ang lunti ang kapaligiran nito, at gayon din kapag sumapit ang taglamig na puro puti ang iyong matatanaw. At sa Zermatt ay maaari kang sumakay sa cable car. Kahanga-hanga ang cable car na ito sapagkat dadalhin ka nito sa kaitaas-taasan ng mga alapaap sa tuktok ng bundok ng Zermatt na tinatawag na Matterhorn o Matterhorn Glacier Paradise, na may taas na 3,883 meters o 12,740 feet above sea level. At kapag narating mo na ang bundok, ay masasaksihan mo ang malawak na mapuputi at makakapal na nyebe na tila nasa paraiso ka ng mga anghel. At talaga namang makapigil hininga ang lugar na ito dahil maaari kang makaranas ng altitude sickness o hirap sa paghinga dahil sa taas ng lugar na ito. Ngunit bago matapos ang episode na ito, ay bakit nga ba tinawag na paraiso ang bansang Switzerland? Bukod sa malaparaisong tanawin na katangian ng bansa, ay matatawag rin na tunay na paraiso ang Switzerland dahil sa tahimik, mataas at magandang kalidad ng pamumuhay sa bansa nila. Mayroong matibay na ekonomiya ang bansa, napakataas na porsyento ng mga tao may trabaho, mataas na antas ng edukasyon at maraming serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Sa katunayan, ang Switzerland ang pang-7 sa 10 pinakamayamang bansa sa buong mundo ayon sa Forbes, at mapayapa ang bansa nila sapagkat hindi nakikisali ang Switzerland sa mga hidwaan sa mga katabing bansa at kilala ang bansa nila sa pagiging neutral o walang pinapanigan. Kaya naman, iyan ang mga dahilan kung bakit tinawag ang Switzerland na isang bansang paraiso. Marami pang lugar sa Switzerland ang may mga malaparaisong tanawin, at ang mga tinalakay ay ilan lamang sa mga lugar sa bansa nila. Ikaw ka-ideya, gusto mo rin bang pumunta o manirahan sa isang bansang paraiso? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.